Nasa ba aming tagpuan? Ito siya. Sino pa ba? Mr. Kalmado himself, pobreng manlalakbay. Woman! Magpapalit kalakal kami. Meron kasi akong isang bagay na gustong-gusto kong ibigay sa kanya. Kahit nung hindi pa kami nagkikita at pinapanood ko pa lang siya. Ako ang pampatulog ninyo. Video ni pobreng manlalakbay ang pampatulog ko. Sabihin na natin na isang token ng pagpapasalamat para sa kanya. Regalo ko sa kanya bilang kaibigan. At sa hindi inaasahang, meron din pala siyang ireregalo sa akin. Hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman ko dito sa regalo niya sa akin. Kasi kung ikaw yung taong mahalaga yung sentimental value ng isang bagay, or kunwari meron akong isang bagay na mahalaga sa akin, mahirap para sa akin na ibigay yun sa iba eh. Simpleng kwento ng pagpapahalaga ang laman ng kwento ng vlog natin ngayon. Welcome back to Nueva Vizcaya. Halos 3 weeks kung hindi na-drive ang ating camper van. Enjoy na natin ang pinakamasarap na season para mag-camping, ang Burr months. Yung ulan dito sa Vizcaya, hindi na siya tulad nung dati na hahangin muna ng sobrang napakalakas bago dumating ang ulan. Ngayon, umuulan gabi-gabi ng sobrang lakas na hindi humahangin, pero parang na-maintain talaga niya yung lakas na hindi yung hihina, hindi yung lalakas, talagang steady parang. Pero masarap. Masarap matulog. Okay, welcome back to another van life episode. 8:42 ng umaga. Magagasap lang muna ako kay Waton. Kahit na medyo may kalayuan yung Shell dito sa amin, ay dinadayo ko talaga. Kasi napakahalaga sa isang sasakyan na maayos talaga yung quality ng gasolina na ikinakarga natin. Shell, Petron, Sea Oil, yan ang top 3 ko na gasolinahan. Shell, mga 3 to 4 kilometers mula sa Alitaptap Base Camp. Oh yeah. Check ko nga, may pera ba ako? May mga masarap kainan dito. May pancake house, may yellow cab, may hawker chan. Galing ng Solano. May area na medyo probinsya, may area na city na. So parang nakatira ka sa isang lugar na both nakukuha mo yung ganon. Bro, unleaded naman yung sinabi ko, di ba? Oo, sir. Oh, sige. Bro, shoutout sa'yo. Wala akong sticker eh. Sige, sir. Ayan. Maraming salamat. Ayan, sa mga crew ng Shell. Yeah. May problema ako dito kay Batod eh. Dati na itong problema, bumalik. Since nandito pala tayo sa Shell, tanong ko na, pa-change oil ko na yung ano natin. Yung... Ay, dapat pala sa kanila ako. Pa-change ko na yung L3 natin. Parang sumobra na yata ako sa ano. Bro! Magkano magpa-change oil ng L300? Change oil, sir? Oo. Hindi pa po operational yung Shell Helix natin, sir. Ah, hindi pa? Oo, sige. Pag-asa na lang, sir, sa sentro. Oo, sige. Salamat. Ang problema ko dito kay Waton, yung dati niyang sakit na kapag umuulan, pumapasok, dumadalo yung tubig sa ilalim ng carpet. Na solusyonan na to dati ni Kuya Berto, pero ngayon bumalik. Parang in time gusto kong dalhin itong camper van dun sa kaibigan ni Mayor TV sa Valenzuela na gumagawa rin ng mga minivans para ipasilip ko, ipatrace ko. Hindi ko alam kung nagawa na yung kay Mayor TV, ganun din eh. Same issue lang din kami. Pero syempre kasi ito kasing sasakyan is dahil nga surplus ito, dito lang din to binuo sa Pilipinas. Chap-chap ito dumating. Syempre dudugtungin lang naman to dito. Syempre may mga flaws. Pero wala naman tayong ano diyan. Kumbaga dapat kapag bibili kayo ng Suzuki Every Wagon,
ay ready kayong tanggapin kung ano yung mga flaws ng unit, kasi nga surplus na yung nabili natin. Yung kahan yan, dito na lang yan dinugtong. So may mga konting ano talaga yun na pwedeng pasukin ng tubig. Pero nagagawa naman ng solusyon, hindi yan problema. Susolusyonan lang agad. Kumbaga minor issue lang. Pero yung performance ng ating camper van, maganda manakbo yan. Ito daw, Kirby, sabi ng mga lokal. Hindi ko alam kung merong gumagawa ng mga minivans dito sa Solano eh. Pero gawan muna natin ng paraan. Masolusyonan lang pansamantala yung tagas na pumapasok sa loob ni Watod. Pwede bumili dito bro ng lona na tingi lang. Eh, ito ba ay waterproof naman? Ako waterproof dito. Pinapasok na tubig yung ano eh, yung hood ko. Gumagapang sa ilalim. Hassle yung mga ganitong klaseng pamamaraan eh. Pero wala tayong magagawa. Gawan muna natin ng remedyo. Kasi kapag tuloy-tuloy na basa ang sahig ni Watod, eh posibleng kalawangin yan. Ang pamumuhay namin sa Alitaptap Base Camp ay napakasimple lang. Madalas kami magluto dito. Pero kapag kami ay pagod at galing sa biyahe, lutong karinderya na ang binibili. I have something for me. Sa'yo pala eh. Pansamantagal takip ni Watod. I have something for me. Your favorite. Dalawang order ng sisig na crunchy na favorite mo. Dalawang chop suey na merong broccoli and cauliflower from the mountains of Cordillera. Wow. Pansamantagal. Yan, para hindi pasukin. Oo, diba? Mag-ayos-ayos rin ako ng gamit ko kasi magko-commute ako papuntang Bulacan. Kasi kapag dinala ko si Watod sa Bulacan, hindi ko maiuwi yung V-Strom dito sa atin sa Solano. Kapag yung L3 naman ang dinala ko doon, hindi naman magkasya ang V-Strom sa L3. So no choice. Man, pwede ba ako mag-request? Ano? Pwede mong pa-change oil si Avenis? Oo naman. Sige, ako nang bahala dyan. Golf Pride Scooter Plus 10W40. At kailangan ko rin umuwi ng Bulacan kasi bukas ay birthday ng aking anak na si Hana. So hindi po pwedeng wala ang daddy niya sa espesyal na araw niya. Diba? Ganoon naman talaga tayo mga daddy, diba? From Solano, Nueva Vizcaya to Daquila, Malolos, Bulacan. Umubos ako ng mahigit 10 oras sa loob ng bus. Nakakabagot na biyahe sa buong buhay ko. Walang magmamarunong ha. Alam ko itong ginagawa ko. Sa sobrang haba ng binahe nito last week sa Cordillera, eh kailangan na nating palitan ng oil. Yan. Ang gagamitin nating oil ay Gulf Pride 40 Plus 20W50. Ito ay ginagamit para sa mga tricycle, mga decambio. At sinabi sa akin ng chief mechanic ng Suzuki, pwede ko daw gamitin ito. So gagamitin natin. Mas alam nila yun kaysa pagkakaalam ko. Saan yung susi? Ay, ang ating motor ay decambio. 250cc lang din naman siya. Pwede daw. Dapat dadali ko to sa mga shop eh. Pero sabi ko change oil lang naman. Basic. Pag yung change oil hindi ko pa alam, Diyos ko naman. Hindi lang itim, kundi itim na itim. Sobrang itim. Cordillera pa more. Eh syempre, bago natin lagyan ng oil yan, eh lahat ng mga binuksan natin, eh isasara natin. Lahat ng mga niluwagan natin, eh hihigpitan natin. Merong filter to, pero dahil unang change oil pa lang natin, eh hindi muna natin papalitan. Okay pa rin daw naman. Tsaka matibay yan eh. Suzuki yarn. Para makasigurado, ay check ko muna kung ilang liters ba talaga ang oil na ikakarga natin. So 1.2 ang oil na pwede nating ikarga dito sa ating Suzuki V-Strom na 250cc. Uy, kulay pula pala siya. Mga pang 4-stroke. Gagawan ko na lang ng paraan mamaya kung paano ko susukatin yung 200 ml. Kasi nga walang ano eh,
silipan ng laman sa gilid itong lagayan ng oil nitong pang 4-stroke. Engine oil naman to, di ba? Hindi naman to transmission oil. Yung natitirang 200 ml ay sinukat ko na lang. 1.2 liters kapag hindi ka magpapalit ng oil filter. Kapag nagpalit ka ng oil filter, 1.3 liters. Basic. Next. Kinahapunan, simpleng selebrasyon sa birthday ni Hana. Kami-kami lang pamilya. Hindi na ako nakapag-vlog. Tinatopak yung birthday celebrant. Happy birthday, Nak. Love you. Kinabukasan agad. Pupunta tayo ngayon ng Antipolo. Stopover muna dito sa monumento. Napakalakas ng ulan. Pag alas 6:30 pa lang yata ng umaga. Yes, naka-raincoat. Let's go. Papagawa tayo ng bracket. Gusto ko na kasi talagang matapos ang setup nitong motor natin para tuloy-tuloy na ang pagkakamping natin. Kompleto naman ako sa gamit para sa motocamping. Yung mga gamit kasi sa camper van is hindi ko naman po pwedeng gamitin yun sa motocamping. Kaya kahit na kompleto naman na yung mga gamit ko, yung paglalagyan hindi pa rin ready. Kaya ngayong araw, yan ang aasikasuhin natin. Sir, kunwari maglalagay po ako ng box, mag-fit pa rin naman siya dito? Ang design ng bracket na ipapagawa natin ay yung pwede sa bag at pwede rin sa box. Para kung in time na magbago ang isip natin o mas kakailanganin natin yung mga hard boxes, mag-fit pa rin dito. Ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Okay, good morning mula dito sa Kogyo. Tama sir, no? Kogyo tayo, no? Dito tayo ngayon sa Crash Guard Philippines. Dinala natin ang ating Suzuki V-Strom 250 dito para magpa-custom ng bracket para sa likuran kung saan pwede nating pagkabitan ng mga bags, panniers, or boxes. Para kapag bumiyahe tayo ng malalayo ay meron na tayong dagdag na lagayan ng ating mga gamit. Para hindi tayo palaging nakukuba na meron tayong backpack palagi sa likuran, kung pwede naman na yung motor yung mag-shoulder ng mga bigat na yan, ikakabit natin yun sa motor. Sinusukatan nila ngayon yung ating motor. Ano tawag po dyan? Side panniers po. Side panniers. Kaya minsan saddle stay. Saddle stay. Ayun, narinig ko na yung saddle stay. Dito ay may mga naka-ready na sila ng mga tulad ng ganito. Itong hinawakan ko na to. Mga naka-ready na yan. Pwede nilang ikabit yan sa anumang klaseng modelo ng motor na meron kayo. Kung dadalhin nyo yan dito, yung mga motor ninyo dito sa Crash Guard Philippines, ay pwede nilang sukatan yan para lagyan ng mga bracket. Kumbaga, hindi lang side panniers bracket ang ginagawa nila dito. Meron din namang crash guard na kung saan ito yung very common sa mga motor na medyo sa may-ari na medyo iniingatan yung motor. Pero sa case natin, dahil adventure bike ito, is kailangan kasi posible kasing kung matumba man ito, yun lang naman ang purpose nun, mawawarak yung kaha natin at medyo may kamahalan. At ang mahalaga din dyan is maproteksyonan yung mga iba pang parts ng motor, yung mga radiator na nasa likuran lang ng mga fairings na to, posibleng tamaan yan. So malaki ang nagagawa nitong crash guard na to na ini-install sa atin. Lalagyan na rin ng Crash Guard Philippines yung ilalim natin para may protection din yung makina. Nakabuyangyang yung makina niya sa ilalim kung mag-off-road tayo, kahit di naman sobrang off-road na hardcore, kapag tumama yan sa bato, baka mabasag yung ating makina at malaki pang problema. So para masolusyonan, para maiwasan yung mga ganyang pangyayari sa mga motor ninyo, lalo na sa mga adventure bikes din, lalagyan ng crash guard para dito tatama kung sakali mga bato-bato, at maiwasan natin yung mga ganyang pangyayari na posibleng mapagastos tayo ng malaki. Yan ang purpose ng mga crash guards na ito na kinakabit dito sa ating motor. Kahit anong model ng motor ay nagagawa nila ng bracket. Yung mga bagong modelo naman, ang kailangan nyo na lang gawin ay dalhin nyo lang yung motor nyo sa kanila at susukatan nila yan.
Kumbaga, bawat motor kasi na lumalabas ng mga bagong unit, bagong modelo, gagawan talaga nila dito yan. Susukatan nila yan. Ipaprocess yung paggawa, pintura, treatment sa bakal, and then pagbalik ninyo, sasalpak na lang yan. Mabusisi po ang pagsusukat. Kung sakali man na makapag-decide kayo na magpapalagay din kayo ng crash guard, maglaan kayo ng 3 hanggang sa 4 na oras para sukatan yung mga motor ninyo. Naging saksi ako kung gaano sila kapulido gumawa. Hindi nila minamadali. After sila sa perfection ng gawa nila. Napakadali hanapin sa mapa. Type nyo lang Crash Guard Philippines, nag-iisa lang yan. May mga models na dito ng mga motor na ready na to salpak na sa mga motor ninyo. Mas maganda na makipag-communicate muna kayo sa page ng Crash Guard Philippines bago kayo pumunta. Kahit anong motor pa yan, magagawa nila ng bracket yan. Sa next episode, ay makikita nyo ang finished product at ikakabit na sa ating motor. Kita-kits ulit. Mag-message na lang po tayo. Sige po, thank you. Sukat pa lang yun. Babalik tayo bukas dito para i-install lahat-lahat ng mga bracket dito sa ating motor. Kasi syempre, sinukatan. Hindi naman basta-basta pipinturahan niya ng pagkapintura, ikakabit na lang. Syempre may mga treatment, coating pa yan. At pipinturahan pa ng magandang klaseng pintura ba? Anong tawag doon? Pa-powder coat bago yan ikabit sa ating sa ating motor. Kasi kung pipinturahan lang yan ng basta-bastang pintura lang, babakbak yan tsaka kakalawangin. So bukas ay babalik tayo dito bago tayo tumuloy sa biyahe natin pabalik ng Vizcaya para ihatid na natin doon ang ating V-Strom para masimulan na natin ang ating moto camping. So babalik tayo bukas. Pero bago ako umuwi ng Bulacan, dadaan lang ako ulit ng Quezon City dahil imimit ko lang ang aking kaibigan doon. Natatempa ko mag-Marilake pero wag na. Banking na naman gagawin ko doon. Nakakatip kasi lapit-lapit na ng Marilake dito eh. Wag na. Dadaanan ko lang saglit ang aking kaibigan sa Quezon City. Alam niyo na yun. Kilala niyo na yun kung sino. Kaya aboy ko lang ang aking regalo para sa kanya. Nasaan ba aming tagpuan? Ito siya. Sino pa ba? Mr. Kalmado himself, pobreng manlalakbay. Waban! Magpapalit kalakal kami. Meron kasi akong isang bagay na gustong gusto kong ibigay sa kanya. Kahit nung hindi pa kami nagkikita at pinapanood ko pa lang siya. Ang gagawin namin ngayon ni pobreng manlalakbay, gagawa kami ng, ano tawag dito bro? Ginagawa natin? Barter. Nagulat nga ako na merong barter pala na mangyayari kasi nga ininit ko lang talaga siya para iabot ko sa kanya yung regalo ko. Dito na kaya tayo mag-camping bro. Maglatag na kaya tayo dito. Ito kasi matagal na to sa akin. Sabihin na natin na isang token ng pagpapasalamat para sa kanya. Regalo ko sa kanya bilang kaibigan. Ayan. Dito na lang para Alam ko kasi na magiging masaya siya at saka mag-e-enjoy siya sa camping dito sa regalo na to. Sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala kay Pobreng Manlalakbay, puntahan niyo yung channel niya. Doon niyo malalaman kung bakit ganito ang regalo ko sa kanya. At dahil nga naging barter change na itong pagkikita namin, hindi ko naisip na ireregalo niya sa akin ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. yung kaunahan kong ginagamit sa camping. Ito bro, ikaw talaga ang gumawa nito? Uy, sobrang may nakatatak pa. Ayun ang may tatak pa Pobreng Manlalakbay. Dalawa kasi to, yung isa ginagamit ko na rin. Tapos ito makapal to medyo nipisan ko para mas gumaang. Kaya yun na yung ginagamit ko total gagamitin mo naman to sa van. Sa van. Ayan, salamat bro. Hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman ko dito sa regalo niya sa akin. Kasi kung ikaw yung taong mahalaga yung sentimental value ng isang bagay, or kunwari meron akong isang bagay na mahalaga sa akin, mahirap para sa akin na ibigay yun sa iba Kumbaga kung ibibigay ko man yun sa iba, yung isang bagay na napakahalaga sa akin, ibig sabihin iba yung dating or napaka-espesyal nung taong yun para i-give up ko yung isang bagay na napakahalaga sa akin na naging parte ng simulain ko sa vlog. Kumbaga, itong regalo sa akin ni Pobreng Manlalakbay, ito yung mga ginagamit niyang mga lamesa dati nung nagka-camping siya. So, ibig sabihin, itong lamesa na to na ginawa niya noon pa,
na hanggang ngayon ay tinatago niya, napakalaki ng sentimental value nito para sa kanya at willing siyang ibigay sa akin. So yung pakiramdam ko ng mga oras na to, wala nang gaganda pang lamesang meron ako sa pagkakamping. May mga lamesang mahal, alam niyo, hindi ko ma-explain eh. May mga lamesang mahal na nabibili. Pero para sa akin, itong lamesa na to, ito yung priceless na lamesa. Pinakamagandang lamesa na natanggap ko sa buong buhay ko. O regalo na, basta, hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-explain. Nagagets nyo nga kung anong ibig ko sabihin. Pero bro Pobman, ito lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Totoo mo akong kaibigan. Wala ka naman sa Honda eh.